Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Dear Papa Dudut, ako nga pala si Jericho, 29 years old, taga Malabon. Matagal na po akong taga-subaybay ninyo simula pa noong nasa high school ako. Lagi ko po kayong pinakikinggan, maparadyo man, hanggang sa internet habang nag-review ko para sa exam. Pero totoo niyan ay mas madalas pa akong makinig ng kwento kaysa magbasa ng libro. Minsan nga ay nahuli pa ako ni Mama at ang sabi niya, Jericho, ayan ka na naman, puro pakikinig kay Papa Dudut tapos bagsak sa exam. Pero kahit na ganoon ay hindi ko talaga maiwasan, Papa Dudut. Iba kasi ang pakiramdam kapag nakikinig ako sa mga kwento ninyo. Totoo may aral at minsan ay nakakatindig, balahibo. Kaya heto po ako ngayon, Papa Dudut, mag-share ng kwento. At hindi po ito basta karanasan lamang. Ito po yung part ng buhay ko na hindi ko makakalimutan. Kwentong nagsimula sa pagiging tamad ko. Kasi hindi po ako yung tipo ng estudyante na masipag mag-aral. Yung mga pinsan ko ay halos lahat may medal sa tuwing may recognition day. Samantalang ako ay wala. Minsan nga sabi ni Mama, anak, kahit yung most behaved man lang pwede na. Natatawa na lamang ako. Pero totoo, hindi ko talaga trip magbasa o mag-review. Madalas cellphone ang hawak ko kahit may exam kinabukasan. Pero kahit na ganon, nakakaraos naman ako. Sabi ko nga sa sarili ko, basta pasado ay okay na yon. Hanggang sa dumating yung araw na napuno na si Mama. Isang hapunan. Habang kumakain kami ay bigla siyang nagsalita. Seryoso ang kanyang tono. Jericho, hindi na ako natutuwa kung puro pasang-awa lang ulit ang card mo ha. Gusto kong magbago ka na. Ikukuha kita ng tutor. Napatigil ako sa pagkain. Tutor? Ako? Ni minsan ay hindi pa ako nagkaroon noon. Ma, hindi na kailangan. Kaya ko namang mag-aral mag-isa, sabi ko. Ngumiti lamang siya, Papa Dudut. Kaya mo? Kung kaya mo dapat matataas ang grades mo ngayon. Wala na ako nasabi, niyuko ko na lamang ang ulo ko at tinapos ang pagkain. Kinabukasan pag-uwi ko mula sa school ay nagulat ako. May nakaupo sa sala isang babaeng payat, maputla at nakasuot ng itim na long sleeves. Jericho, tawag ni Mama. Ito si Ma'am Katrina, tutor mo. Siya ang bahala sa iyo tuwing hapon. Tahimik lamang yung babae. Ngumiti pero hindi ramdam na totoo. Medyo nanindig ang balahibo ko kasi kahit mainit yung araw, ang lamig ng hangin nang dumating siya. May dala siyang lumang bag, yung parang gawa sa leather na kupas na. Umupo siya sa mesa at inayos sa mga gamit. Saka nagsalita ng mahinahon pero may bigat ang kanyang boses. Jericho, maganda ka. Mahaba ang aralin natin. Akala ko ay magpapasolve siya ng equations o magbabasa ng English passages. Pero nagulat ako nang nilabas niya ang isang makapal na libro. Hindi ito yung karaniwang libro, luma na ang cover, parang yari sa balat at may mga simbolo na hindi ko maintindihan. Ma'am, anong subject to? Tanong ko. Ngumiti siya, yung ngiti na hindi mo alam kung totoo o hindi. Salita ng kaalaman. Napatitig ako sa kanya.
Kaalaman? Ano po yun? Matuto ka lang makinig. Huwag mong piliting intindihin lahat agad. May tamang panahon para dyan. Hindi ko alam kung ano ang ibig niyang sabihin, pero hindi na ako nakapagtanong pa. Habang tinuturo niya yung mga nakasulat sa libro ay napansin ko na may mga kakaibang tunog sa labas ng bahay. Parang humahaplos yung hangin sa bintana kahit nakasarado naman ito at yung kortina ay gumagalaw pa. Kinabukasan Martes ay dumating ulit si Ma'am Katrina. Ganon pa rin, itim na damit, tahimik at laging malamig ang paligid kapag nandyan siya. Pinabasa niya sa akin yung ilang pahina ng libro. May mga letra na hindi ko kilala, parang kombinasyon ng Latin at ibang wika. Basahin mo pero dahan-dahan, sabi niya. Habang binibigkas ko yung mga salita ay biglang lumamig ang paligid. Ramdam ko yung balahibo ko na nagtataas ang lahat. Sa labas ng bahay ay may mga ibong sabay-sabay na lumilipad. Parang may natakot. At doon ko narinig ang kakaiba at may isa pang boses na sumabay sa akin. Hindi ko alam kung guni-guni ko lang yon, pero nagsimulang luminaw ang boses. Napatingin ako kay Ma'am Katrina at nakangiti siya pero yung tingin niya ay diretsyong-diretso sa akin. Huwag mong ipilit kung hindi ka pa handa, sabi niya. Baka matawag mo yung hindi dapat matawag. Kinabukasan ay nagising ako ng nilalagnat. Sabi ni Mama baka pagod lang daw ako. Pero hindi ako mapakali, Papa Dudut. Habang nakahiga ako ay ramdam ko na may humihinga sa tabi ng kama ko. Hindi ko nga alam kung dapat akong bumangon o magdasal na lamang ng tahimik. Pagdating ng Miyerkules, narinig kong may mga yabag sa sala. Akala ko ay si Mama pero pagtingin ko sa orasan ay 10:00 na ng gabi. Bumaba ako ng dahan-dahan at doon ko nakita si Ma'am Katrina, may mga kandilang nakapaikot sa sahig. May mga asin at dahon sa gitna. Nakaupo siya roon. Pumikit at parang nagdarasal sa wikang hindi ko kilala. Ma'am, tawag ko. Halos pabulong. Bigla siyang lumingon. Nanlaki ang mga mata niya. Jericho, bumalik ka sa kwarto mo, hindi pa ito ang panahon para sa iyo. Agad akong umatras at tumakbo pabalik sa kwarto. Habang sinasarado ko ang pinto ay narinig ko yung malakas na kalabog mula sa sala. Para bang may nahulog o may bumagsak. Pero hindi ko na sinili pa. Hanggang sa makatulog ako. Ramdam ko pa rin yung malamig na hangin sa loob ng kwarto. Kinabukasan pagkagising ko ay wala na si Ma'am Katrina. Tinawagan daw ni Mama yung contact number niya pero hindi na sumasagot. Naiwan lang niya yung libro sa ibabaw ng mesa. Yung libro rin ginagamit namin nung una. Sabi ni Mama, baka babalikan ang libro na yon. Pero ilang araw na ang lumipas ay hindi na siya bumalik pa. At simula noon, Papa Dudut, doon nagsimula ang mga hindi ko maintindihang pangyayari sa bahay. May gabi na may bumubulong, mga kandilang biglang aandap kahit walang hangin. At mga panaginip na paulit-ulit yung boses na sumasabay sa akin at tinatawag ang pangalan ko. Papa Dudut, simula nang umalis si Ma'am Katrina, hindi na bumalik sa dati ang pakiramdam ko sa bahay namin. Tahimik naman, oo, pero iba yung klase ng katahimikan. Yung parang laging may nakatingin sa'yo. Nakatago pa rin sa kwarto ko yung librong iniwanan niya. At sa totoo lang, ilang beses ko nang gustong itapon yon pero lagi kong naiisip na bakit niya ito basta iniwanan. Isang gabi habang wala si Mama sa bahay dahil nagbabantay ng tindahan, nainip ako. Binuksan ko yung drawer kung saan ko itinago yung libro. Luma pa rin ang amoy niya at yung mga pahina halos parang marupok na. Binuklat ko ito hanggang sa huling pahina. Doon ay may nakasulat na kakaibang linya. Ang tunay na kaalaman, kailangang maranasan. Napaisip ako. Kaalaman? Ibig sabihin, kailangan ko bang subukan para maintindihan? Nilagay ko ang daliri ko sa unang linya ng libro. May mga simbolo at letra na hindi ko kilala. Pero sa kung anong kadahilanan ay nabasa ko siya. Binigkas ko ng malakas. At doon ay biglang namatay ang ilaw.
Napatingala ako. Sabay mabilis kong kinuha ang cellphone ko para gamiting flashlight. Pero bago ko pa ma-on yon, may naamoy akong kakaiba. Amoy na susunog. Akala ko ay may sunog sa labas pero nang lumabas ako ng kwarto ay maayos naman ang lahat. Pagtingin ko sa sahig ay may mga basa at maruruming yapak. Parang galing sa taong pumasok mula sa labas. Ang nakapagtataka, papasok ang direksyon ng mga bakas at hindi palabas. Kinabukasan pumunta ako sa school na parang wala lang. Pinilit kong wag isipin yung mga nangyari kagabi. Pero doon ay nagkasabay kaming uminom sa kantin ng kaklase kong si Dennis. Matagal ko na siyang kinaiinisan. Mayabang kasi. At laging nagyayabang ng grades niya. "Hoy Jericho," sabi niya. "Totoo bang may tutor ka na raw? Sana dahil sa mga tinuro niya ay tumalino ka man lang kahit na konti." Napakamot lamang ako sa ulo. Pero sa loob-loob ko ay mainit ang ulo ko. Habang nakatalikod siya ay naisip kong buksan yung libro na nasa bag ko. Hinanap ko yung unang linya na binasa ko kagabi. Hindi ko alam kung bakit ko ginawa yon. Pero binulong ko yon. Kinabukasan nagulat ang buong klase. Nadulas daw si Dennis sa hagdan, tumama ang ulo sa sahig at hindi na nakabangon. Patay na daw siya, Papa Dudut. Napalunok ako. Bigla ko naalala yung mga sinabi ni Ma'am Katrina noon na baka matawag ko yung hindi dapat matawag. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko, guilty ba o takot. Pero sa isang banda ay hindi ko rin maikakaila. May parte sa akin na hindi nagsisisi. Kasi totoo na gusto kong maturuan ng leksyon si Dennis. Kinagabihan habang nakahiga ako ay narinig ko ang boses na halos pabulong lang. "Magaling, Jericho." Napabalikwas ako pero walang tao sa paligid. Sinubukan kong takpan ng unan ang tenga ko pero malinaw kong naririnig. Paulit-ulit, "Magaling, magaling ka na." Simula noon, Papa Dudut, ay hindi ko na alam kung natutulog pa ba ako ng mahimbing o gising na bangungot na yung nararanasan ko. Kasi kahit sa eskwela, habang naglalakad ako, may maririnig akong boses na bumubulong sa tenga ko. "Basahin mo ulit." Paglingon ko ay wala namang tao kaya isang araw pag uwi ko ay sinigurado kong itago na talaga ang libro. Nilagay ko sa pinakailalim ng aparador. Nilagyan ko pa ng mga damit para matakpan. Pero kinabukasan, pagpasok ko sa kwarto, nasa ibabaw ulit ng mesa, bukas pa ang pahina. Kinabahan ako. Sinubukan kong sunugin gamit ang lighter ni Papa. Pero kahit gaano ko itapat yung apoy, hindi siya nasusunog. Luma ang itsura pero parang hindi tinatabla ng init. Tinapon ko sa basurahan sa labas. Pero pagbalik ko sa bahay, ando na naman sa lamesa. Kinagabihan pa ay may kumatok sa pintuan 3 beses. Tok, tok, tok. Nang buksan ko, wala namang tao. Tahimik pero may nararamdaman akong malamig na hangin na pumasok sa loob. Simula noon, Papa Dudut, ay nagkasakit si Mama. Bigla siyang nilagnat at nanghina, halos hindi na makatayo pa. Dinala namin sa doktor pero sabi nila ay wala naman daw nakikitang dahilan. Normal lahat ng resulta pero gabi-gabi ay umiiyak siya sa sakit ng tiyan. Naalala ko bigla yung libro. Binuklat ko ulit at doon sa bandang gitna ay may nakasulat. Ang makapagliligtas ng isa, kailangan magbigay ng kapalit. Isulat sa asin ang pangalan at ihalo sa dugo. Hindi ko alam kung bakit pero ginawa ko, Papa Dudut. Sinulat ko sa asin ang pangalan ni Mama. Tapos dinampian ko ng dugo ko mula sa daliri. Naisip ko na wala namang mawawala. Pagkatapos kong gawin yon ay bigla akong nanghina. Napaupo ako sa may sahig. Pero matapos ng ilang oras, tumigil si Mama sa pagdaing niya.
Kinabukasan, gumising siya na parang walang nangyari. "Anak, parang wala na akong sakit ah," sabi pa niya habang nagluluto. Ngumiti ako pero hindi ko masabi na may ginawa ako. Akala ko ay tapos na. Pero pagkatingin ko sa braso ko ay may itim na bilog na marka. Parang paso pero hindi masakit. Lumipas ang ilang araw, akala ko ay normal na ulit. Pero isang hapon ay narinig kong may nag-aaway sa labas. Si Mama at yung kapitbahay naming si Aling Cora. Nagtatalo dahil daw nakatapon kami ng basura sa harapan ng bahay niya. Humingi naman ng pasensya si Mama. Pero hindi pa rin siya tinantanan ng matanda. Mura ng mura si Aling Cora hanggang sa pumasok na si Mama sa loob, umiiyak sa sobrang inis. Nagalit ako noon, Papa Dudut, at hindi ko matanggap na ginanon si Mama kahit nagsorry na siya. Kaya habang nakaupo ako sa kwarto ay hinanap ko ulit yung libro. Binuklat ko at doon ko nakita yung linya na halos kabisado ko na. Binasa ko yon ng mahina, halos pabulong lang. Kinabukasan, nagulat ang buong barangay. Si Aling Cora natagpuang patay sa loob ng bahay niya. Sabi ng mga kapitbahay, nadulas daw at tumama ang ulo sa lamesa. Pero sa isipan ko ay hindi aksidente yon. Nang gabi habang naghahapunan kami ay tinanong ako ni Mama, "Jericho, may ginawa ka ba?" Napatingin lamang ako sa kanya. Hindi ako sumagot pero ramdam kong alam niya. Niyakap niya ako at umiyak siya. "Anak, itigil mo na. May hangganan ang lahat." Hindi ako nakapagsalita noon, Papa Dudut. Kinagabihan habang nakahiga ako, may naramdaman akong kamay na humawak sa paa ko mula sa ilalim ng kama. Mabigat yung kamay, yung tipong parang may gustong hilahin. Hinampas ko yung kama. Tumakbo palabas ng kwarto pero pagtingin ko sa ilalim ay wala namang tao. Simula noon ay hindi na ako mapakali. Kahit saan ako pumunta, pakiramdam ko ay sinusundan ako. Tuwing gabi may bumubulong sa tenga ko yung boses ni Ma'am Katrina. "Sabi ko sa iyo huwag mong ipilit kung hindi ka pa handa." At doon ko naisip, baka hindi lang ako nagkamali sa pagbabasa ng libro. Baka may nabuksan ako na hindi ko kayang isarado. Biyernes ng gabi, pauwi na ako galing sa eskwela noon, Papa Dudut. Wala na halos tao sa daanan. Puro ilaw na lang na mga poste ang gumagabay sa bawat hakbang ko. Medyo mahangin pero hindi naman malamig. Pagod na ako, gusto ko na lamang umuwi, kumain tapos ay matulog. Pero habang papalapit ako sa kanto, bago lumiko papunta sa amin ay may napansin akong nakatayo sa gilid ng daanan. Akala ko una ay isa lang sa mga tambay na madalas nang nakikita roon. Pero habang lumalapit ako ay mas naging malinaw sa paningin ko ang itsura ng taong yon. Pamilyar, sobrang pamilyar. Nalamig agad ang kamay ko nang makilala ko si Dennis, yung kaklase kong namatay 2 linggo nang nakakaraan, yung nadula sa hagdanan. Yung binigyan ko ng sumpa gamit ang linya sa libro. Hindi ako makagalaw sa kinakatayuan ko. Pakiramdam ko, bigla akong nabingi sa paligid. Kahit may dumadaan pang mga tricycle at motor, ang naririnig ko lamang ay mabilis kong paghinga. Hindi gumagalaw si Dennis, nakatayo lamang siya. Nakatingin sa direksyon ko. Hindi ko alam kung anong mas nakakakilabot. Ang makita siyang buhay o ang makita siyang ganyan, sobrang putla. Walang ekspresyon. Napalunok ako at pilit kong tinanong sa isipan ko kung nananaginip lamang ba ako. Pero nang makaramdam akong nanginginig na ang mga tuhod ko ay alam kong gising ako. Dahan-dahan siyang lumingon at nang magtama ang paningin namin, doon ko lang napansin na puro puti na yung mga mata niya. Walang itim, walang buhay. Doon ako napaatras, halos mabitawan ko pa yung bag ko. Hindi ko sinasadya, mahina kong bulong. Hindi ko alam, Papa Dudut, kung narinig niya ako, pero ngumisi siya.
Yung ngiti na hindi ko malilimutan. Yung tipong hindi dahil masaya siya, kundi dahil may gustong patunayan. Lumapit siya ng isang hakbang sabay bigkas sa boses na parang galing sa malalim na hukay. Ikaw ang pumatay sa akin. Pakiramdam ko ay tumigil ang paligid at parang ako na lamang ang gumagalaw. Naramdaman kong bumigat ang hangin at doon ako biglang tumakbo. Hindi ko alam kung saan ako dadaan, basta gusto ko lamang makalayo, Papa Dudut. Naramdaman kong parang may humahabol mga yabag sa likuran ko. Mabilis, mabigat. Pagliko ko sa kabilang kanto, muntik na akong madapa pero tumakbo pa rin ako hanggang sa makarating ako sa bahay. Pagpasok ko ay sinarado ko kaagad ang pintuan at hingal na hingal, basang-basa ng pawis. Napatigil ako nakasandal sa pinto, tahimik ang buong bahay. Tanging marinig mo lamang ay yung tibok ng puso ko na parang sasabog na. Wala yun. Wala yun. Sabi ko sa sarili ko. Imposible. Pero kahit na anong pilit kong paniwalain ang sarili ko ay malinaw pa rin sa isipan ko yung mga mata ni Dennis. Puti lang. Kinabukasan ay maaga akong nagising. Akala ko ay mas magiging kalmado ako. Pero hindi pa rin. Sinubukan kong mag-ayos sa harapan ng salamin para pumasok. Habang nag-aahit ako ay medyo nanginginig pa yung kamay ko. Pero habang nakatingin ako sa salamin ay bigla kong napansin na may gumalaw sa likod ko. Akala ko ay si Mama, Papa Dudut. Pero wala naman akong naririnig. Pagtingin ko ulit ay doon ko siya nakita, si Ma'am Katrina. Jericho, mahina pero malinaw. Marami ka nang binuksan. Hindi mo na pwedeng takbuhan. Nanlaki ang mata ko. Ma'am! Binitawan ko yung labaha sa sobrang gulat at tumama ito sa pisngi ko. Nagdugo kaagad. Ramdam ko yung hapdi pero hindi ko magawang alisin yung tingin ko sa salamin. Nandun pa rin siya at nakatingin lang. Anong kailangan mo sa akin? Halos pasigaw kong tanong. Ngumiti siya, yung pamilyar na ngiti na dati kong nakikita sa klase. Pero ngayon ay iba na. Lahat ng bagay ay palaging may kapalit. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko habang pinupunasan yung dugo sa pisngi ko. Hindi siya sumagot, tumingin lamang siya sa bandang mesa sa likod ko tapos ay biglang may lumitaw na papel doon. Kulay dilaw, luma pero bago ang tinta. Lumapit ako at habang binabasa ko ay unti-unti ko naramdaman yung lamig na gumagapang sa katawan ko. Kontrata? Yun ang nakasulat sa itaas. Nasa ilalim ay may mga linya. Sa paglakda ang lahat ng sakit at takot ay mawawala. Sa paglakda makakamit mo ang lubos na karunungan. Ngunit kapalit nito, hindi mo na malilimutan ang lahat ng iyong nasimulan. Lumunok ako. Hindi ko alam kung ano ang mas masakit tanggapin. Na totoo yung lahat ng ito o ako na mismo ang dahilan ng lahat. Hindi ko pipirmahan yan, ang sabi ko. Tumawa lamang siya, mahina pero nakakakilabot. Jericho, minsan hindi mo kailangan pumirma para mapirmahan ka na. At bago pa ako makagalaw ay bigla siyang nawala sa salamin. Napatigil ako pero yung papel ay naiwan pa rin sa mesa. Nilapitan ko ulit at gusto kong siguraduhin na wala na yung pangalang ko roon. Pero nang itapat ko sa ilaw, nanigas ako. May pirma na at pangalan ko ang nakasulat. Hindi ko maalala kung kailan o paano ko yon napirmahan. Walang tinta sa lapis ko. Walang ballpen sa paligid pero pagtingin ko sa kamay ko ay may bakas ng tinta. Itim at parang kakapirma ko lang talaga. Napatras pa ako at napahawak sa ulo. Hindi ko alam kung ano ba ang katotohanan. Pagbaba ko sa kusina ay nakita ko si Mama tahimik na nakaupo at parang malalim ang iniisip. Anak, okay ka lang ba? Tanong niya. Pawis na pawis ka. Ngumiti ako kahit gusto kong sumigaw. Okay lang ako, Ma. Pero alam kong hindi. Habang kumakain kami ay may narinig akong kumalabog sa sala.
Hindi ko na pinansin pero si mama ay napatingin din. Baka pusa lang yan, sabi ko. Tumango siya pero hindi na nagsalita pa. Maya-maya ay lumapit ako para tingnan. Wala naman akong nakita pero yung libro. Oo, yung librong yon ay nakabukas sa may sofa. Binuksan ko ulit at sa pahina na bukas ay may bagong linya. Hindi ko pa nakita noon. Ang pumirma ay kailangang magbayad sa oras ng pagtawid. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin noon pero mula noon ay lagi na akong nakakaramdam na may ibang gumagalaw sa paligid. Hindi ko mang gamitin yung libro ay kusa siyang bumubukas. Kinagabihan habang nakahiga ako ay hindi ako makatulog. Paulit-ulit kong naririnig yung boses ni Ma'am Katrina. Hindi mo na pwedeng takbuhan, Jericho. Hindi ko alam kung ano ang susunod kong gagawin pero isang bagay ang sigurado. Hindi pa tapos ito. At kung totoo man yung sinasabi niyang, ang kapalit ng karunungan ay pagkilala. Baka oras na para malaman ko kung sino talaga siya. Lumipas sa mga araw pero hindi pa rin ako nakakakuha ng maayos na tulog. Kahit na anong pilit kong pumikit ay bumabalik sa isipan ko yung mga mukha nila Dennis, yung matandang kapitbahay, pati yung iba pa na napahama ko nang hindi sinasadya. Minsan ay nagigising ako sa madaling araw at pawis na pawis kahit nakasarado ang bintana at walang kahit na anong tunog sa paligid. Naisip ko tuloy kung ano na nga bang nagawa ko. Kung hanggang saan na nga ba ang kasalanan ko. Pagpasok sa klase wala akong gana makipag-usap sa kahit kanino. Nakatingin lamang ako sa labas sa mga dahong hinahangin sa labas ng bintana. Habang patuloy yung ingay ng mga kaklase ko ay narinig ko na lamang bigla si Paul, yung seatmate ko. Jericho, ayos ka lang? Ang tagal mo ng tahimik, bro. Napatingin ako sa kanya. Pero hindi ko alam kung ano ang isasagot. Hindi ko alam eh. Yun lang ang nasabi ko. Hindi ko alam kung napansin niya pero nanlalamig na ang kamay ko. Hindi ko rin alam kung guni-guni lang pero habang nagsasalita siya ay ramdam ko na may nakatingin sa amin. Nilakasan ko ang loob ko para lumingon sa labas ng classroom. At doon ko siya nakita. Si Ma'am Katrina nakatayo lang sa tapat ng pintuan, nakaitim at diretso lang ang tingin sa akin. Hindi siya kumikibo, hindi siya nagsasalita. Pero alam kong ako ang tinitignan niya. Nang magkatingin ang kami ay ngumisi siya ng dahan-dahan. Yung ngiti na halos hindi mo alam kung totoo o hindi. Paglingon ko ulit sa kaklase ko, pagbalik ko ng tingin sa labas ay wala na siya. Hindi ko alam kung imahinasyon ko lang ba o bumabalik talaga siya. Pero mula noon ay mas naging madalas na nakikita ko siya. Minsan sa hallway, minsan sa kantina at minsan sa labas ng gate ng eskwelahan. Laging nakaitim, laging nakatingin, laging may ngiti na hindi ko kayang basahin. Pag uwi ko ng bahay halos ayaw ko nang lumabas ng kwarto. Bihira na akong kumain kasama si mama. Lagi ko na lang sinasabi na pagod ako o may project. Pero sa totoo lang, natatakot akong tumingin kahit sa salamin. Isang linggo matapos yung huling beses na nakita ko si Ma'am Katrina, may bagong transferee sa klase. Pangalan niya ay Liza. Magaan kausap, lagi may dalang ngiti. Yung tipong kahit ang gulo ng araw mo parang nagiging maayos kapag kinausap ko siya. Una kaming nagkakilala noong nag-group work kami. Ako yung walang gana, siya naman yung sobrang masigla. Ang lungkot mo lagi, Jericho, sabi niya habang nag-aayos kami ng project sa library. Alam mo minsan kailangan mo lang manalangin, nakakatulong yon. Napangiti ako. Pero mahina lang. Kung alam mo lang, Liza, hindi lahat ng tinig galing sa langit. Tumigil siya ng sandali. Akala ko ay matatakot siya o lalayuan ako pero ngumiti lamang siya ulit. Hindi mo kailangan maging mag-isa sa bigat mo, Jericho. Minsan kailangan mo lang ng taong makikinig. Ewan ko ba. Mula noon ay naging mas madalas kaming magkausap. Madalas ko siyang sunduin sa library pagkatapos ng klase at minsan ay naglalakad kaming pauwi. Sabi nga ng mga kaklase namin ay buti daw at nakangiti na ako ulit. Pero ang hindi nila alam,
Kahit may mga sandaling masaya ako kay Lisa, sa gabi ay bumabalik pa rin ang lahat ng takot. Isang hapon habang palabas kami ng eskwela, may lalaking tambay na biglang lumapit kay Lisa. "Hi miss, ang ganda mo naman. Pwedeng makuha ang number mo?" Biro nito na may kasamang ngisi. Hindi ko alam kung lasing o bastos lang, pero halatang nangaasar. "Pasensya na po kuya," mahinahong sabi ni Lisa. Sabay hila sa braso ko para umalis na lamang, pero hindi siya tinigilan ng lalaking yon. Hinawakan pa sa braso si Lisa, kaya bago ko pa man namalayan ay kumulo na ang dugo ko. "Bitawan mo siya," sigaw ko. Ngumiti lang yung lalaki. Bakit? Girlfriend mo ba to?" Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Lumapit ako at sa sobrang galit ay may nasambit akong mga salitang hindi ko alam kung bakit ko alam. Yung mga salita sa libro mahina lang, halos bulong lang. Pero naramdaman ko kaagad yung lamig sa paligid. Yung presensyang dati ko nang nararamdaman tuwing binabasa ko yon. Umalis na rin kaagad yung lalaki at nagmura pa. Pero nang sumunod na araw ay nabalitaan ko na nasagasaan daw siya ng truck sa kanto. Patay agad. Hindi ko alam kung ano bang mararamdaman ko. Shock, guilt, takot, lahat sabay-sabay. Hindi ako nakapasok kinabukasan. Nakaupo lang ako sa kama, hawak yung ulo ko at paulit-ulit na iniisip ko kung ako ba talaga ang dahilan. Pero sa loob-loob ko ay alam kong oo. Kinagabihan, tinext ko si Lisa, sinabi kong kailangan ko siyang makausap. Pagdating niya sa bahay namin ay umiyak na ako. Hindi ko na kinaya yung bigat. "Lisa, may aaminin ako sa iyo." Tahimik lamang siyang nakikinig habang ikinuwento ko ang lahat. Mula kay Ma'am Katrina sa libro sa mga salitang hindi ko maintindihan hanggang sa mga namatay. Lahat-lahat wala akong tinira. Pagkatapos kong magsalita akala ko ay tatakbo siya o baka isipin niyang baliw ako, pero nagulat ako sa ginawa niya. Niyakap niya ako ng napakahigpit. "Jericho," mahina niyang sabi, "hindi mo ginusto yung mga nangyari. Pero kailangan mo nang itigil. Kung ano man yung hawak mo, hindi mo kailangang kontrolin yung buhay ng iba." "Lisa, gusto ko lang itama na ang lahat. Gusto ko lang matigil yung sakit." Hinawakan niya iyong kamay ko. Yung braso kong may bakas pa ng marka. "Hindi mo kailangang gamitin yung libro para makalaya. Minsan ay kailangan mo lang tanggapin na may mga bagay na hindi mo pwedeng baguhin. Ang masama pagpilit mong pinangahawakan yung dapat mo nang pakawalan." Umiyak ako sa harapan niya. Hindi ko na napigilan, Papa Dudut. Ilang gabi akong nagkunwaring matatag, pero ngayong gabi ay bumigay na ako. "Lisa, natatakot ako. Pakiramdam ko ay may hinihingi pa yung libro na hindi pa tapos ang lahat." Tumingin siya sa akin. Seryoso ang mata. "Kung totoo man yan, tutulungan kitang tapusin. Pero kailangan mong mangako, Jericho, na hindi ka na ulit babalik pa sa mga salitang yon." Tumango ako kahit alam kong hindi ganon kadaling gawin. Pero sa sandaling yon, kahit papaano ay gumaan ang pakiramdam ko. Sa unang beses matapos ang matagal na panahon, may naniwala sa akin. May tumingin sa akin hindi bilang taong may kasalanan, kundi bilang taong gusto lamang mapatahimik ang konsensya. Hindi ko na binuksan ang libro, Papa Dudut. Noong araw na yon ay sinarado ko na ang kwaderno ng kasamaan na matagal nang sumira sa isipan ko. Hindi ko alam kung bakit ko pa yon tinago. Pero marahil ay gusto ko na lamang magkaroon ng paalala kung gaano kabigat ang nagawa kong kasalanan noon. Lumipas sa mga buwan, halos gabi-gabi akong hindi makatulog. Lagi may takot sa likod ng isipan ko na baka bumalik si Ma'am Katrina. Baka may kapalit pa yung mga binulong ko noon. Pero habang tumatagal ay natutunan kong tanggapin na may mga bagay na hindi mo na mababago. May mga desisyong habang buhay mong pasan, pero pwede mong ayusin kung sisimulan mong magsisi. Minsan napapadaan ako sa dating paaralan namin. Sarado na yung lumang building. Tinabunan na ng mga damo yung dating hagdanan. Naalala ko si Lisa. Siya yung una at huling taong naniwala na kaya ko pang bumait.
Nung huli kaming nagkita ay niyakap lamang niya ako at sinabing huwag mong hayaang lamunin ka ng kadiliman. Kahit sino ay pwede pa rin magsimula ulit. Simula noon ay tinanggap ko na kailangan kong magbago. Tuwing linggo ay nagsisimba na ako at hindi dahil gusto kong magmukhang banal kundi dahil gusto kong humingi ng kapatawaran. Hindi lamang sa Diyos, kundi sa sarili ko. Ilang taon na ang lumipas, tahimik na ang buhay ko at nasa probinsya na ako ngayon. Malayo sa ingay ng syudad. Malayo sa kung saan ako nasira. Wala na akong narinig na mga tinig at wala nang bumubulong sa tenga ko kapag mag-isa ko. Pero minsan, kapag dumadaan ako sa lumang aparador at nakikita ko pa rin yung kahon kung saan ko itinago ang libro na hindi ko na binubuksan at hindi ko pa rin tinatapon. Siguro kasi bahagi na yon na kung sino ako noon at paalala kung saan ako hindi na dapat bumalik pa. Ngayon natutunan ko na ang mga kasalanan ay hindi mo kayang burahin pero pwede mong piliing hindi na ulitin. Ang dilim hindi mawawala pero pwede mong piliing harapin ito sa liwanag. At sa bawat dasal tuwing gabi na ginagawa ko ay isa lang po ang sinasabi ko. Patawad at salamat. Dahil kahit sa pinakamadilim kong parte, binigyan pa rin ako ng pagkakataong magbago. Lubos na gumagalang, Jericho. Mga ka-online, ang kwento ni Jericho ay paalala sa ating lahat na minsan sa kagustuhan nating makuha ang gusto natin. Kapangyarihan, hustisya o kahit kaunting respeto ay nakakalimutan nating may hangganan ang lahat. May mga bagay na hindi dapat galawin at may mga desisyong hindi na kayang bawiin. Ang mga bulong na akala po natin ay makakatulong, minsan ay yan pa ang unti-unting sumisira sa atin. Sa kaso po ni Jericho ay nagsimula lang siyang sa takot at galit pero nauwi sa pagkakasala. Hanggang sa natutunan niyang ang tunay na kalayaan ay hindi sa paghawak ng kapangyarihan kundi sa pagpapatawad sa sarili at pagtalikod sa kasamaan. Mga ka-online, kung may mabigat kayong dinadala ay huwag ninyong hayaan na ang galit o takot ang manguna. Huwag tayong magpadala sa mga madadaling solusyon na sa huli ay magpapahamak lang. Mas mabuting huminga muna, magdasal at manalig na kaya nating ayusin ang buhay nang hindi kailangang may masaktan. Lagi po nating tandaan ang dilim ay hindi kailangang labanan ng dilim. Minsan ay sapat na ang pag-amin, pagsisisi at pananalig para unti-unting bumalik ang liwanag sa mga puso natin. Manood at suportahan ang Kaistorya YouTube channel. Manood din po ng Papa Dudut Family. Maraming salamat po sa mga nakasubscribe na. Ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories,
Dito sa Papa Dudut Stories.